Gandang gabi muli, mga kabataan. Youth Connect muli ngayon, Friday. Meron ba rito kapag Friday excited dahil mag-Youth Connect? Yes. Alam nyo, naranasan ko yan nung lumipat kami. Dati kasi panay ako nasa church at saka lagi ko nakikita sila, parents and family. Pero simulan lumipat kami, na-excite ako sa mga gawain kasi parang, may kita ko ulit sila. May kita ko ulit yung mga friends at saka yung community na meron tayo sa church. At doon natin nakita na mahalaga pala yung community, tama, sa kaluluwa ng tao, sa puso't buhay ng tao. Diba? Lahat naman siguro ng nag-iisa, dinesire niya na magkaroon siya ng friend kahit isa eh. Dinesire niya magkaroon siya ng kabarkada o tropa. Di po ba? So, itong Youth Connect, this is our community para magpalakasan tayo sa isa't isa, makapakinig na salita ng Diyos na ma-apply natin bilang kabataan at saka magsama-sama tayo to have fun. Isa sa highlight ng youth natin is not just the Word of God, but play. So, yan yung sabi nila, many people, they don't play because they thought they are aging na, tumatanda na sila. But, they are aging because they don't play. Kaya pala tumatanda ang tao because they don't know how to have fun anymore. So, isa sa highlight ng Youth Connect is meron tayong mga laro. Tingnan nyo, ano nararamdaman nyo? Nakakalimutan nyo kahit isang beses yung mga kung ano man yung dala-dala nyo sa trabaho o sa school, diba? Yung isang tawa lang parang ang saya pala ulit ng ganitong pakaramdam. Ang tao kasi pag tumatanda, hindi parang pakiramdam niya, wala na siyang karapatang magsaya eh. Kailangan focus lang sa goal, responsibility. Pero sa youth, tsaka sa ibang fellowship, hindi natin tinatanggal yung fun, tsaka enjoyment. Kailangan natin yan. It also feeds our soul. Tama ba, mga youth? Yan. Kaya napaka-healthy. Kahit ang Bible, di ba, laughter, di ba, it's a good medicine. So, we don't, how do we laugh? Hindi naman pwedeng persahin yun eh. Di ba? Hindi natin mapapersa yung pagtawa. Kailangan may dahilan. Kailangan may nakakatawa. Kaya nga we make fun of somebody. We make fun of ourselves so we can laugh. Pero syempre, in a healthy way. So let us pray. And God, we thank you for this wonderful and healthy community. And nakikita namin how we are nourished sa aming kaluluwa by the Word of God, by having fun, and by being in this fellowship. So we pray, Lord, na hindi po namin, hanggat kabataan kami ma-enjoy namin yung pag-attend ito. Dahil siyempre, darating yung time, we'll grow old, iba naman yung ministry at fellowship na sasalihan namin, but at least we maximize and enjoy our season as a youth. So we believe every time we attend, you have a fresh revelation and word that we will carry throughout our lives by the Holy Spirit. Thank you for your message and your word tonight. In Jesus' name, amen. So actually, guys, itong ituturo ko, ito ay continuation ng na-left out ko last Friday about, ano ba yung title natin last Friday? A life once dark and messy. Ang buhay na puno ng kadiliman, kaguluhan, pero binigyan ng Diyos ng kaliwanagan, kaayusan at ng layunin at saysay. So itutuloy ko sana to, but I now entitled this about the heart kasi ito na ngayon yung heart, condition and issues of our heart, kung bakit may kadiliman. So a short preview lang, last Friday, our lives were once dark and messy. Parang earth in the beginning, di ba? Void, without form, darkness. But then God said, let there be light. And there was light. And then God put an order, di ba? Day 1, day 2, day 3. Sa children, pinapakabisado yan. Ano yung kinrate ni God day 4? Di ba? Kabisado ba natin? Hindi. At least honest. Pero doon natin nakita na nilagyan ng Diyos ng kaayusan ng mundo. Dahil ito yung simbolismo na nilalagyan ng Diyos ng kaayusan ng buhay ng tao. Huwag niyo isipin na maayos na buhay natin. Ako, kung gagawa lang ng surgery si God sa isip at puso natin, may kita niya lahat ng kaguluhan. Yung akala mo, totoong mahal mo na ang Diyos, pero simple lang yun. Di ba minsan umaten tayo ng church bago ka member?
Akala mo na-fall in love ka na kay God. Tapos isang beses hindi umatin yung crush mo, matatamlay ka na rin. Doon mo nakikita na, ay, akala ko si God yung pinupunta ko. Hindi pala siya yung buong motibo ng kalooban ko. So minsan nakala natin, I'm so in love with God. Tapos MU pa kami, okay pa kami ng kapartner ko o crush ko o nililigawan ko. Pero paano pag dumating yung time na hindi kayo okay, katampuhan o yung worst is nagkahiwalay kayo o pupunta ka pa ba ng church? Andun mo na makita, sabihin ng Panginoon, kala mo, maayos ka ng Kristiyano. Yung pala, iba pala yung motibo mo, ba't ka malalim at maalaw? Di natin alam yan. Ipapakita lang sa atin ni God kapag may mga dumating na mga bagyo at pagsubok sa ating puso. So right now, we're going to talk about the issues of the heart. At ito'y connected pa rin sa light and darkness. So may darkness pala noong unang panahon at sa puso ng tao. Ito yung tanong, bakit kaya may kadiliman? Sino kaya nag-imbento nito? Sino kaya naglikha nito? Bakit kaya may kadiliman ng tao? Bakit nung una, ang kadiliman yung meron? Bakit may darkness sa puso ng tao? Dahil ba sinabi ng Diyos, ikaw, darkness. Dito, let there be light. Dito, darkness. Ganon po ba? Bakit kaya may madilim sa puso ng tao? At ito ay papatunayan to ng John 3 verse 19 to 21. Let us read this, everybody. And the judgment is based on this fact. God's light came into the world, but people love the darkness more than the light, for their actions were evil. All who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their sins will be exposed. But those who do what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants. So for short, para matugunan kung bakit may kadiliman is because people love darkness. People love the darkness. Not because there is just darkness, pero yung kanilang affection, appetite, puso at desire, nandoon, naka-attach sa kadiliman. Kaya pala hindi nawawala yung kadiliman kasi nakayakap sila doon sa kadiliman. They love the darkness. Obviously, sinabi sa Bible, dumating na yung liwanag eh. Andiyan na ang Panginoong Jesus, ang kanyang salita at lahat ng kanyang ino-offer sa atin liwanag. Pero ba't ganun? May mga tao pa rin napupunta sa impyerno, may mga tao pa rin lumalakad sa kadiliman kahit namatay na ang Diyos sa kanila at nabuhay muli. Dahil isang sagot, gusto kasi nila yung kadiliman. They love the darkness. Parang ano lang yan eh, parang isang taong naninigarilyo, smoking person. Alam nyo ba kapag bumibili na siguro nakikita nyo naman to sa mga grocery o sa ibang mga store na yung cigarette may mga pictures na, di ba, na sobrang sensitive na mga parang bulok na lungs o kaya yung sabog na bibig. Basta, sobrang lala. Naig sabihin, pinapakita sa picture na pwede mangyari sa ito. Ito yung mga consequences ng mga pagsisigarilyo. Di ba dapat ikaw matatakot ka na? Kasi obviously, nabibili mo, nahahawakan mo na ito pala yung pwede mangyari sa akin, ayoko na gawin. Pero bakit hindi? Ba't bili pa rin ng bili? Bakit gamit pa rin ng gamit? Kasi they love it. Hindi mawala yung attachment nila roon. Kapag nandun yung pagmamahal mo sa isang bagay o yung affection mo sa isang bagay, kahit anong mali o masama niyan, nahihirapan kang humiwalay. Isa lang yung sagot, love. Because you love doing it. Even though you know it's harmful, it's bad for you, it's wrong for you, you love it. And you can't help but to use it, take it, do it. Po ba? Ang tao, alam niya na mali ginagawa niya, pero ba't pa rin niya ginagawa? Dahil gusto niya yung ginagawa niya. Kahit alam niyang mali. Kahit alam niyang mali. Andun yung pag-ibig sa ginagawa niya.
So yung problema doon nakabatay sa yung yakap mo sa isang bagay o sa isang gawain o sa isang tao, yun. Sabi nga sa John, di ba? God's light came into the world. Ito na, si Jesus. Ito na yung offer niyang sagot sa atin. But ayaw nila, no. We love this. We love darkness. Dahil nga their actions were evil. Alam nyo tayo mga Christian, when we came to know God, ang binabago ng Diyos hindi lang yung buhay natin. Binabago rin ng Diyos ang ating puso. Nakasama dun yung mga pagmamahal natin sa mga habits o bagay-bagay o sa maling tao, yan. When we came to know God, nararamdaman nyo ba yun? Yung dating hate mong gawin, you now love doing it. Like, who wants to read the Bible? Di po ba? Nung hindi pa tayo Christian, para sa atin, boring to. We hate it, but now we love it. And then, on the other end, what we once love, we hate it now. Like sin, katod ng mga kasalanan, mga masamang gawain, pagsisinungaling, o ano pang mga maling katangian na dati. Yakap na tayo, hindi pwedeng mawala sa pagkatao ko to, hindi pwedeng mawala sa akin to. Pero ngayon, hate na natin yon. So doon natin nakita, nung naging Christian tayo, pansinin, obserbahan nyo yung mga dating ayaw nyo, ngayon ginagawa nyo na para sa ikauunlad ng inyong spirito at pananampalataya. At yung mga dating mahal nyo na mali sa paningin ng Diyos, ay ngayon ay binibitawan nyo na. Ayaw nyo na. Katulad ng mga halimbawa, ano ba yung uso ngayon sa mga kabataan? Games, o kaya yung mga movies, na parang dati fan na fan ka ng gantong movie na to. Pero nung naging Christian ka, parang hindi na nagsaswak sa prinsipyo mo yung na pinapanood mo. Parang nagigilty na ako. Yung gano'n. Parang napupuno na ako ng konsensya. Parang hindi ko na type yung mga gantong genre ng movies. Parang hindi na tama. So doon natin nakikita we start to love what we once hate and hate what we once love. Meron ba rito makapagbigay ng example ng ganon? Yung dati niyang ayaw niyang ginagawa, ngayon gusto niya nang ginagawa. Parang ganda pala. Yan, yung pakikipag-fellowship. Di ba may mga taong ayaw nila ng may tao sa paligid nila, pero ngayon ang saya pala. Meron ba? Naranasan niyo po ba yon? What you once love, now you hate, and what once you hate, you now love doing it. Sige, move on na tayo. So parang di ba na-process? Sige. So, para lalo pang lumalim, napaka-powerful ng love. Sobrang powerful ng love, guys. Kasi mga kabataan nga di ba? Pag sinabing love, ang iniisip natin kagad relationship. And syempre, kung aanihin natin relationship, so sobrang powerful ng pagmamahalan nyo sa isa't isa, uuwi kayo sa pagpapakasal, di ba? Nakita nyo, pinapakita ko lang yung power ng love. Nakita natin. Pero ngayon, punta tayo sa opposite side ng impact ng love, ng power ng love. Sino may kakilala kay paring Solomon? Sino may kakilala kay Solomon? Hari. Yan. Lahat naman tayo kilala si Solomon. Alam nyo, si Solomon, marami siyang love. Solomon loved many wives. Si Solomon, kilala siya dahil marami siyang asawa. At hindi lang asawa, concubines. Bukod sa asawa, meron pa siyang concubines. Meron ata tayong picture ni Solomon yan. King Solomon with his 700 wives at 300 concubines. Parang, sino yung namuhay sa mundong ito na ganyan ng asawa, 700? Parang 5 nga lang, sobrang dami sa ibang relihiyon. 5 asawa, sobrang dami. Not Solomon, 700 wives. Kaya mo ba yun dyan? Wala naman. Kaya nga parang kakaiba eh. Oh. Sino makakaya ng mga, grabe, ang laki ng puso niya kasi ang dami niyang minahal. Kasya lahat yun sa puso niya. Kasya lahat yun, may space sila lahat. May puwang lahat sila sa puso ni Solomon. And 300 concubines. Mahal niya yan, yung mga babae na yan. Ito totoo to dahil sabi sa Bible, basahin natin ha. 1 Kings 11, verse 1 to 6. Pakinggan niyo tong kwento na to, kahindik-hindik.
Now, King Solomon loved not just a foreign woman, King Solomon loved many foreign women. Besides Pharaoh's daughter, he married women from Moab, Ammon, Edom, Sidon, and from among the Hittites. The Lord had clearly instructed the people of Israel, you must not marry them because they will turn your hearts to their gods. So, ibig sabihin, itong mga foreign women, Moab, Ammon, Edom, yung mga babae dyan, meron silang sari-sariling relihiyon, Diyos-Diyosan. At si God, sobrang klaro niya, hindi lang kay Solomon, noon pa to. Hindi lang kay Solomon to sa Israel niya sinabi, kay David at sa buong Israel, ito talaga yung command niya, huwag kayong mag-aasawa ng mga yon. Dahil, actually, in other translation, ang sinabi ni God doon, surely, they will turn your hearts to their gods. Sure siya ron. Sure si God doon na kapag pinakasalan yon ng mga Israel, yung puso nila, hindi nila mapapanalo yung mga Moab. Sila yung madadala sa relihiyon. Sabi nga I think it's a New King James Version, surely, you must not marry them because surely, they will turn your hearts to their gods. Yet, Solomon insisted on loving them anyway. Gusto ko lang I just want to sidetrack. Alam nyo si God, sovereign siya. Kahit dito sa church may mga rules man tayo. Pero sovereign din ang church. Ibig sabihin, hindi natin mapipilit sa tao yung mga ganong bagay. Pero syempre, sa salita ng Diyos, kapag once na hindi mo nilakaran yung prinsipyo at salita ng Diyos, hindi ka rin excuse sa mga consequences. Ito na mo, kahit ito'y command ng Diyos, kahit paulit-ulit sinasabi ng Diyos, may mga sumusuway pa rin. Kahit mga anak niya. Tingnan mo, Solomon, insist. Alam niyo ibig sabihin ng insist? Pinilit, mapilit. He insists on loving them anyway. So ibig sabihin, do you think Solomon knew about this command? Yes, kasi sabi niya, Solomon insisted on loving them anyway, kahit alam niya to. Ano pa nangyari? He had 700 wives of royal birth and 300 concubines. Kahit sabihin pa ng iba na, hindi, ginagawa lang yan Solomon para may kapayapaan and treaty. Pero obviously in verse 1, he loved it. He loved it. He loved many foreign women. And in fact, they did. They did turn his heart away from the Lord. You know, my favorite part in Solomon is ang ganda ng puso ni Solomon dati. Yung nanaginip siya. Tapos andyan si God sa panaginip niya. Solomon, ano yung gusto mong gawin ko sa'yo? Sabi ni Solomon, dami, pero I pray and I want wisdom. I want a heart that understands discernment, judgment. Para Lord, para mapagharian ko ng maayos yung mga tao mo. Di ba napaka-selfless? Yung gusto niya is karunungan para maging mabuti siyang hari sa taon Diyos. Napaka-selfless. Ibig sabihin, di ba, Solomon loved the Lord. God loved Solomon. Pero habang tumatanda siya, dami niya ng mga experiences, and habang yan na, nag-age na siya, ito na yung nangyari. Sumuway siya sa Diyos. Actually, sabi pa nga ni God pala dun sa panaginip na, parang si God na impress. Imbis na long life, imbis na buhay ng mga kalaban mo na sila'y i-deads ko na para wala ka ng kaaway, imbis na paramihin ng kayamanan, ang hiniling mo ay karunungan. So dahil na-impress si God, hindi lang karunungan binigay niya, pati kapayapaan, pati kayamanan, at marami pang iba. Pero look at what is happening right now. So sad. They did turn his heart away from the Lord. Parang parang a relationship na broken-hearted kasi the Lord loved Solomon. Solomon loved the Lord. Pero bigla silang nag-break up because of these women who turned his heart away from the Lord. It is so sad. In verse 4, in Solomon's old age,
they turned his heart to worship other gods instead of being completely faithful to the Lord, his God, as his father David had been. Nung tumatanda si Solomon, di ba, unti-unti yung puso niya. Nag-aalay na rin siya sa mga Diyos-Diyosan na dati yung alay niya sa Diyos na buhay. Ngayon, honey, mag-aalay naman tayo sa Diyos-Diyosan ko. Siyempre, di ba, ang babae, gusto niya na, pag gagawin ko, dapat gagawin mo din. Ganun ba yung mga babae? Yung halimbawa, nagugutom ako, gusto ko ng ice cream. Gusto mo din? Ayoko. Sige, ayoko na rin. May mga ganong personality yung sa relationship na dapat gusto rin ng lalaki para makuha ng babae yung gusto niya. So maaaring ganitong senaryo na gusto niyang i-please yung babae kahit andun yung puso niya sa Diyos. Pero dahil mahal niya rin yung babae, o sige, mag-alay tayo dun sa Diyos mo. Dapat Diyos mo na rin. O sige, Diyos ko na din. Okay? Alam niyo ba't ko napipicture out yan? Kasi ganyan sa amin ganyan kami ni Minik. Kapag natatawa ako minsan na, gusto mo dito kumain? Ayoko dyan. Sige, ayoko na rin dyan. Sasabay siya ng ganun. Tapos, babe, gusto mo ng ganitong design? Ayoko ang pangit. Oo nga, ang pangit. So parang nagigets ko na si Solomon, gusto niyang ipanalo yung puso ng mga asawa niya. Kaya susunod lang siya na susunod. Hanggang sa, instead na magiging completely na totoo sa Panginoon at tapat, katulad ni David, ayun na, ganito na yung nangyari. Solomon worshiped Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. In this way, Solomon did what was evil in the Lord's sight. He refused to follow the Lord completely, as his father David had done. So, imbis na 100% na yung grade niya, hindi niya lahat sinunod ng Panginoon. Katulad ng pagsunod ng kanyang ama na si David. It's a sad story. Di nga natin alam paano nag-end yung story niya. Parang, nagkaroon kaya siya ng pagkakataon manumbalik sa Diyos. Kasi di ba, siya daw nagsulat ng Ecclesiastes at parang wala nang purpose yung buhay niya. Sabi niya, walang saysay lahat. So, dito natin nakita the power of love. The power of love. Diba? Si Solomon, hindi naman niya kaagad sinamba yung mga Diyos-Diyosan. Hindi niya sinamba yung mga idols right away. He loved the women that led him there. Minsan, nakikipag-argue tayo kay God. Lord, hindi naman sobrang mali itong ginagawa ko Lord, hindi naman to morally wrong Itong tao na to o kaya itong mga gusto kong gawin o gusto kong tahakin. Pero alam kasi ng Diyos yung kaduluduluhan ng lahat Sabi ng Panginoon, you must not marry them. Di ba minsan tao, why? Sinabi ni God, because surely they will turn your heart away. So sinabi na ni God, yung kaduluduluhan, nakikita ko na yung nangyayari sa dulo, kaya wag mo nang gawin. Kung ano mang gagawin mo, sundin mo ko. Ito yung mangyayari sa dulo. Minsan nakikipag-argue tayo kay God na pakaramdam natin, alam natin yung kinabukasan natin. Ito yung dapat sa akin, ito yung gusto ko, ito yung gusto kong gawin, ito yung landas na gusto kong tahakin, ito yung tao na gusto kong mahalin. Hindi natin alam saan tayo dadalhin nun. Look at this, He didn't worship that gods right away. Ooh, and ang dami niyang alay. Hindi kaagad yun. He loved the women that led him in that wrong path. God knows the destination of a certain path. God knows the destination of a certain way, of a certain habit. Alam ni God. Kaya kapag nag-utos sana si God, huwag na tayo maggaling-galingan na hindi, parang maganda tong mangyayari at kaduluduluhan ng nadiscarded na iisip ko Kung ano yung sinabi ni God at ano yung nakikita niya, sapat na yun para maniwala at sumunod tayo. Tama po ba? God knew that loving those women will lead him in worshiping other gods. Baka mamaya nakipag-argue pa na, hindi Lord promise. I promise you God. You're the only God. Lagi ko pa rin gagawin to. Ito pa rin pag-aalay ko. Kahit kami na, ito pa rin ganyan. Pero sabi ng God, no. No God. Really. Just see. Minsan gumagana pa tayo kay God Pero alam na ni God Si Solomon, maaari noon na.
Hindi yan siguro, Lord. Tapat-tapat ko, napanaginipan pa, nangusap ka pa nga. Di ba, nag-usap pa nga tayo. Ang dami, ang tindi ng relationship natin, God. Pero, what happened? You saw what happened. Maybe what we are doing is not morally evil, but it will lead us there. Kaya, be careful of the path that will lead us into a wrong destination. Hindi ka naman kaagad nandun eh. Hindi ka kaagad nandun sa destination mo. What I'm telling is the path, landas. Yung dinadaanan mo, maging careful tayo. Because that path will lead us into a destination. What kind of destination? A good or a wrong one? Ito lagi nating iisipin that all paths lead to somewhere. Saan kaya yung somewhere na yan? Lahat tayo nasa landasin. Iba-ibang landasin yung tinatahak mo, tinatahak ko. Saan tayo mapapadpad ng landasing yan? So sana nandun tayo sa landasing sumusunod sa Diyos. Sumusunod tayo sa Diyos, sa Panginoon. Kahit clueless tayo sa future, kahit pakaramdam mo, alam mo yung gusto mo, please, you better trust God, not yourself. Lalo na sa relationship, di ba? Minsan, ito yung gusto ko mapangasawa. Ganyan din ako dati. Pero parang sa isip ko, buti na lang. Hindi nasunod yung mga inisip-isip ko na gusto ko sa lalaki. Ito yung napangasawa ko. Kasi kung hindi ito napangasawa ko, hindi ko alam saan ako mapupulot o mapapadpad. Para sa akin, ito yung naiisip ko yung napangasawa ko. Dati hindi ko naman dinesire yung mga personality or traits niya eh. Iba yung gusto ko. Pero dahil sa kagustuhan mo sumunod sa Diyos, and binigyan ka rin niya ng pagmamahal sa taong iyon, parang araw-araw nagpapasalamat ako na siya yung napangasawa ko. At hindi yung hindi, seryoso tayo ha. Hindi yung inisip-isip ko na ito gusto ko, ganito yung tsura, ganito yung narating, ganito yung natapos, merong ganito, dapat merong ganyan, dapat ganito yung sa kanila. Hindi. Kaya everyday, doon ko na-realize na God really knows best. Di po ba? Loving those women, God restricted and God prohibited, led him to turning away from the Lord. Kaya ang resulta, alam niyo, pag binasa niyo pa yung 1 Kings, galit ng Diyos. Sino ba naman hindi magagalit, di ba? Ang ganda ng relasyon niyo. Tapos biglang napalayo yung puso mo. God's wrath, anger. Dahil yung kaluluwa ni Solomon, tsaka yung mga magiging anak pa ni Solomon, tsaka syempre yung story ni Solomon and God, hindi naluwalhati sa mga pangyayaring yun. There is something about what we love. Love is so powerful. And God has to change our love, our affection, our appetite. Diba? Kahit ilang beses ko kayong payuhan na huwag kayong magbo-boyfriend ng Sabi sa Bible, kailangan pag papasok tayo sa relationship, parehas kayo ng pananampalataya. Kahit ilang beses ko sabihin yun, pero hanggat hindi nyo gusto yun, wala rin kami magagawa eh. Di po ba? Yan naman yung utos. Andiyan naman yung utos. Hindi yan sa utos, kundi nasa issue na yan ng heart mo eh. Kaya ang prayer namin, ang prayer namin, Lord, baguhin niyo yung puso nila kasi maaari susunod sila sa harap lang namin. Pero sa likod, magtatago na sila, gagawin na nila yung gusto nilang gawin. So wala rin, di ba? Parang naglolokohan lang tayo, pakitang tao lang tayo. Kaya dapat, ang prayer namin is, Lord, change their hearts. I pray that they'll fall in love with your word, with your truth, so that wherever they go, it will be so easy to follow you because they love your commands, your word. So that is our prayer. Baguhin yung appetite natin, baguhin yung love natin. I will give you an example. Halimbawa, like Princess, come here. Standing beside me. Okay. So halimbawa, para mag-gets pa natin yung power ng love. Halimbawa, kami ni Princess, sabi sa amin ng doktor, ay naku, bawas-bawasan mo na yung pagkain mo ng matamis ha. Kung na mahilig kumain ng mga cake o kung namang candy o kung ano man. Ako na hindi mahilig sa matamis, parang okay. Eh, hindi naman ako struggle dun kasi hindi naman talaga ako kumakain ng mga ganun eh. Parehas kami ng command. Pero kay halimbawa kay Princess na lagi araw-araw siya nagkikrave ng milk tea, ng sugar, ng cake, at ano pang matatamis, may struggle ba sa kanya? Yes. Pero sa akin, wala. Kasi parang goods.
Hindi naman talaga ako mahilig sa mga matatamis eh. So doon yung nakikita, susundin namin yun, pero sino mas madaling susunod? Ako. Mas madaling susunod kasi walang struggle eh. Because I don't love it. I don't like cake. I don't like candies. I don't like sweets. Pero kay Princess, paano yan? I like cake. I love candies. I love sweets. So it's so hard to let go. It's hard to follow. Thank you, Princess. So you see the difference and the power of love, guys. Ang hirap sumunod pag wala dun yung puso mo, pag wala dun yung affection mo. Kaya ito dinidikdik natin sa ating puso't kalooban na, let God, allow God to change your heart. Ang hirap nito sumunod kasi bawal daw. Pero mahal ko siya. Ialay mo kay God yung puso mo. Let God change it. Let God do something in your heart because love will lead you to something. It can either draw you close to God or far from God. Katulad ng nangyari kay Solomon. So I will share a story. I read this sa libro. Mag-asawa sila at hindi sila magkaanak-anak. So, syempre, nakaka-frustrate sa part nila parehas. Pero dumating yung time, they're both Christians, they're both ministers. They are workers of the church. Pero ito yung, magmarites muna tayo ngayon sa story ng iba. Humiwalay siya. Tumakas siya dun sa, babae to, tumakas siya dun sa asawa niya. Siguro dahil napoprostrate siya, hindi siya magkaanak. Hanggang sa church, nagdi-discipleship. Meron siyang dinidiscipleship na lalaki, one-on-one lang sila. Hanggang sa nahulog yung loob niya doon. Tapos hanggang sa lumalim ng lumalim, hanggang sa nakagawa sila ng kasalanan. And then, that woman who's married got pregnant. Not by her husband. Pero ito ngang kasama niya, yung dinidisa-disciple niya. So, yun na. Natatakot sila, paano to? Anong gagawin natin? Christian tayo, dapat meron tayong gawin. So, pumunta sila sa maraming mga pastors at nagka-counsel. At parehas, yung mga pastors nagsabi, ay, buntis ka na, magpakasal kayo. Kailangan magpakasal na kayo, whatsoever. Yung lalaki na kabataan, parang wala siyang kapayapaan na magpakasal sila. Kaya pumunta sila ulit for this certain pastor. And then, sabi nila, ito po yung sinabi sa amin, ito yung payo sa amin, pakasal kami. But walang kapayapaan sa puso ko na gawin namin yun eh. Will you pray for us and bigyan nyo kami ng advice? And then, sabi ng pastor, sige, go back after 3 days. I'll pray. And then, when they went back after 3 days, nangusap ang Diyos dun sa pastor at sabi na, the Lord told me to handle you over to Him. So, we'll just handle you over to God. We'll pray. So, as they prayed, pinag-pray niya yung dalawang yun, yung isang babae na may asawa, na buntis, na hindi naman sa asawa niya, dun sa lalaki. Pinag-pray nila. Alam nyo, pagkatas ng prayer, pagkadilat ng babae, nawala lahat ng affection niya, lahat ng pagmamahal or anything na nakapit doon sa lalaki. Parang biglang, sino to? Yeah, I know that person, pero anong ginawa natin, nawala lahat ng affection niya doon sa lalaki. And you know, may nangyari doon sa pregnancy, yung pregnancy hindi natuloy. Hindi natuloy. I don't know what happened scientifically or sa health or whatsoever, pero hindi natuloy yung pregnancy. Hanggang sa, nung nawala yung affections niya doon sa lalaki, bumalik siya, nakipag-reconcile siya sa asawa niya. Tapos itong lalaki, naging malalim, nagpakatapat sa Panginoon. And you know what happened to their future? Yung bumalik yung babae doon sa asawa niya, nag-reconcile sila, she finally got pregnant. Nagkaroon sila ng baby na sa asawa niya talaga. Tapos yung lalaki nagpakalalim. Nag-iwalay sila ng landas eh. Yung lalaki nagpakalalim, naging pastor, na-ordained. Naging maganda yung kanilang landasin. So, dito natin nakita na when we handle our lives over to God, ang hirap no? Parang, paano ka hihiwalay sa isang tao na andun yung affection at attachment mo? Pero God did something that only God can do.
When we are willing. Willing sila eh. Obviously naman kasi humihingi sila ng counsel, gusto nila gawin kung ano yung kailangan at nararapat nilang gawin. Sa kabila ng kung ano man ang maging mukha namin sa mga tao, maging kahiyan man kami, whatever. Gusto namin gawin kung ano man sinasabi ni God na gawin namin. Hindi wala silang kapayapaan na magpapakasal sila. Kaya doon, pagkadilat niya after prayer, nawala lahat ng affections niya doon sa lalaki. So dito natin nakita na kung ano man yung mga meron sa puso natin, no? Kasi hindi naman natin masasabi na pure na talaga tayo kay God. We purely love God. Whatever we do, we love everything God wants us to do. And syempre, lalo na sa kabataan, relationship-wise, yan yung pinaka-complicated sa lahat eh. Yung magmamahal ka na hindi mo sure kung ito ba yung taong nilaan sa'yo. Paano pag sinabi ng mga pastor nyo o ng leader nyo, hindi yan yung para sa'yo eh. Diba? Paano kung nagkaroon sila ng revelation or prophecy o panaginip, kausapin ka nila na the person you're with is not God's will. Oh, diba? Now, it's up to your decision. Kasi may mga ganyan din pangyayari. Nasa buong Bible school sila. Naalala mo yung kwento no? Nasa Bible school tapos may gusto siyang pakasalan. Kaya nagpaalam siya sa Bible school prof nila na, can I marry, pangalan kasi ng babae, Mary. Can I marry Mary? And sabi ng pastor, yeah, you can marry her. But, if you wait, God prepared something for you. Better for you. Hindi matanggap nung lalaki, yung Bible school student na yun. Kaya ang ginawa niya, umalis siya. Tinuloy niya magpakasal doon sa gusto niyang babaeng pakasalan. Siyempre, walang magawa yung pastor. It's our own decision and choice. Pero you know, the pastor got sad kasi parang pinakita sa kanya ni God na itong lalaking ito ang calling pala niya ay maging pastor. Pero hindi natuloy yun. Kasi when they were in the conference, itong professor na to, sinishare niya yung kwento na yun sa mga tao. Ito, may lumapit sa aking lalaki. Sabi ko, sige, pakasalan mo yan. Pero hindi yan yung para sa'yo. Hindi siya sumunod. Kaya tinuloy niya, pinakasalan niya yung babaeng yun. Alam niya, after ng conference, merong nagkamay sa kanya. And then, alam niyo kung sino yun? Yun yung lalaking yun. Kaya nagkagulatan sila na sabi ng professor, kumusta ka na? It's been many years. Kasi nga, ang huli niyang pagkakaalam, umalis na Bible school, and nagpakasal talaga. How are you? And then, kinento niya, I'm okay, this is my wife. Nagkaroon sila ng anak. Tapos, I'm here, tumutulong-tulong kami financially sa church. So, doon niya nakita, kasi when they were in Bible school, there is an impression na this man is called to be a pastor. But look at him now. He's just here, ushering, helping when he was called to be a pastor. So, that love led him to yung hindi na talaga calling and will ni God para sa kanya. So doon natin nakita, no, na meron palang best and perfect will si God sa atin. Pero hindi natin yung naaabot dahil lang sa pagmamahal natin sa maling landasin, maling career, maling kurso, maling tao. Kaya I pray youth that we will always let God change our hearts. Kahit na feeling ko siguro ang pinakamahirap sa inyo is like relationship or kung ano man yung career or whatsoever. Pero lagi niyo pag-pray, Lord, kung ano man yung plan kalooban niyo, yun ang mangyari. Kaya mo naman baguhin ang puso ko. Kung paano ko nakikita tong tao na to, o kung paano ko nakikita itong trabaho na ito. Tulungan niyo mag-let go, surrender. Kung kailangan ko mag-let go, surrender. That's a good attitude. Okay? So, huwag kayong mag-alala kasi may mga kwento rin when they surrendered. I remember also the story of a pastor na magpapakasal na sila, pero parang pinagalitan siya ng pastor niya na magseryoso ka naman sa calling mo. Hanggang one day, iyak sila ng iyak, pati yung girlfriend niya. Kasi feeling nila maghihiwalay na sila eh. Dahil nga, hindi na sila seryoso sa pagtawag sa kanila. Parang gusto nila magpakasal ng parang bigla-bigla. So, nag-pray sila, umiiyak sila, hang sinurrender na nila kay God yung kanilang relationship.
andun na yung option na, sige, kung hindi tayo para sa isa't isa, tanggapin natin yun. Iyak na natin yun ng sobra-sobra. So, grabe yung iyak nilang yun. Pero at the end of the day, they are called by God together. So, huwag kayo matakot na, baka pag inano ko kay God, ibig sabihin nun, may ibang nakalaan. Ang ibig sabihin po natin is dapat willing tayo, yung puso natin lagi na baguhin ng Panginoon. Kahit ano man ang mangyari. Okay? Masama bang magmahal? Di ba minsan, yan yung pinaka-ayoko sa lahat, lalo na pag mag-handle lang ng youth about sa love life. Parang, mumukha na naman akong kontrabida nito sa love story nila. Pagkakausapin ko sila. Yun yung minsan nga, gusto ko nang ipasa sa iba eh. Ikaw na kumausap. Huwag mumukha na yung kontrabida nito sa pagmamahala nila eh. Pero, alam nyo, doon ko na-realize na, kailangan pala nating makailam kung kailangan natin tong sabihin. Kasi, nakasalalay dito yung nila eh. Yung kaluluwa nila, kalooban nila, yung kalooban ng Diyos sa kanila. Total naman, sila naman magde-decide. Ang gagawin ko lang, magsasabi. Di po ba? So, ibig sabihin, let God change our appetites, our desires, and our love. Since it is so powerful. So, yun nga, people love the darkness. People love wrong things, wrong desires, at baka sa atin, meron pa yung hold yung mga ganong bagay. Let God change you. And then lastly, why there is darkness? Because of hardness of heart. Matigas ang puso. Sabi sa Ephesians 4 verse 18, yung kanilang isipan, their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. So dito natin nakikita yung katigasan ng puso. Yung alam mo na yung gagawin mo pero ayaw mo. Hardness of heart dahil sa pride, sama ng loob. Ayoko nga. Hindi ako hihingi ng tawa. Diba? Resentment, bitter, envy, and holding on to grudges. Kaya pag matigas ang puso natin, alam nyo gagawin sa atin ni God, dadalhin niya tayo sa sitwasyon at lugar para matanggal yung katigasan na yun. Katulad na nangyari kay Nebuchadnezzar. Napakayabang Nebuchadnezzar. No? Andun siya sa palasyo niya. Sabi niya, sino naglikha nito? Sino naglikha ng napakaganda nito? O walang iba kundi ako. Ganon ang kanyang sinabi. At kaya sabi ng Panginoon, okay, ito na yung oras na ikaw ay magiging parang astang hayop. Kaya God made him like a beast. Andyan, napakalayo sa kanyang kaharian. Parang Beauty and the Beast. Alam mo yung kinakain niya, mga dahon. Biglang humaba yung kanyang kuko. Alam niyo, totoo to, hindi to fiction o kung ano mang fantasy. Humaba yung kanyang kuko. Andun lang siya. Wala sa katinuan yung kanyang isipan. Bakit? Kasi pinarusahan ng Diyos, tinuturuan ng Diyos ang kanyang pusong matigas. Sabi nga ni Daniel, King Nebuchadnezzar, you know, I saw a tree and then that happened to a tree. So break off your sins. Break off your sins. Maging humble kayo. Pero after many years, andun pa rin siya sa palasyo. Sino ang naglikha nitong lahat? Ang tanda, ang taas ng palasyo. Walang iba kundi ako. Kaya yun na. God humbled him. Parang hinambolize ni God si Nebuchadnezzar for like 7 years. Napakatagal na panahon na yan yung kanyang kinakain. Vegan diet. Puro damo. Humaba yung kanyang kuko hanggang sa na-realize ni Nebuchadnezzar na ang Diyos ang naghahari. Kaya alam nyo guys, pag may katigasan nating puso, dadalhin tayo ng Diyos sa sitwasyon at sa lugar para mawala yung katigasan ng puso. And it happened to me. You know, hindi naman siya sa area ng proud, pero sa area siya ng mga personality traits na lumaki ako kahit sila mama, they can attest na sa lahat ng mga kapatid na pinakamatitigas. Ako daw ang pinakamatigas sa lahat. Dahil ilang beses nang sinusuyo, wala pa rin. Kaya doon ko nakita nga pala, iba yung personality at ugali ko sa aming magkakapatid. Kaya dinala ako ni God din sa humbling situation eh. Umaba yung kuko. Hindi naman. Sa humbling situation na, like, even yung asawa ko, sinabi niya sa akin, alam mo, ang laki na ng pinagbago mo. Sabi ko,
babe, hindi ko na kaya makipag-away ka pa kasi. Kasi baka kung ano mangyari sa kalusugan ko. Dati kasi, konting upset agad ako, irritable ka agad ako, galit ka agad ako, away agad, break agad. Ngayon, parang, sige, kung ano nangyari, tanggapin natin, maging masaya na tayo. Kasi wala na akong lakas para makipag-balitaktakan pa at makipag-away, makipagtalo. Kaya sabi niya sa akin, laki ng pinagbago mo. Babe, tingnan mo naman nangyari sa akin. Hindi pa ba ako magbabago nito kung hindi nangyari sa akin yung mga ganitong pagsubok? So, doon ko nakita na, Lord, hinambolize mo ko. Ang hirap, pero andyan yung realization na pag may katigasan sa atin at hindi tayo natuto, hindi talaga tayo nagpatinag doon, hayaan nyo, may lugar para sa inyo upang tayo ay maging mapagkumbaba. So, God has a way to humble us and soften us. Pero I think gusto kong sabihin, why go through the hard way if you can listen and respond? Bakit pa? Sino gusto maging beast? Biboy gusto maging beast? Walang gustong maging beast. Walang gustong dumaan sa mga hard way, hardship. Kahit ako kung i-rewind ko lang yung buhay ko, pa noon pa ako nagbago. Parang ganun. Sana hindi na nangyari sa akin to. Yung mga ganung bagay. Ibig sabihin, talagang dadaan ka sa lugar na wala kang ibang gagawin, kundi andyan yung pagbabago at pagpapalambot sa'yo ng Panginoon. So, you see, loving darkness and then hardness of heart. So that matanggal lahat ng kadiliman. Yung mga personality traits natin, ugalin natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, don't worry. God loves you and God wants to teach you and discipline you. Pero ba't pa tayo dadaan sa hardship kung marunong naman tayo makinig at willing tayo magpabali, willing tayo magpabago, di po ba? Pero syempre, pag nakikita na hindi ka talaga willing magbago at itong sitwasyon ang magpapabago sa'yo, are you willing to go through that just to be changed? Oh, di ba? Ang hirap din mag-yes na parang ano kayang sitwasyon yon. Sana wag naman. Pero let God humble and soften us upang mawala lahat ng kadiliman. And then, lastly, I just want to share, when that happened to me, my eyes were opened. Kung paano ko pala nasasaktan yung mga tao sa paligid ko because of my trait, personality. O yung paano ko sila na-offend or nasasaktan. Lalo na syempre yung asawa ko, siya talaga yung biktima sa mga pangyayari. Siya yung mga nakakarinig, lahat ng mga rants o whatsoever. Siya yung nasasaktan to the point na hindi na matutuloy yung relationship. Kasi because of my attitude and personality, na dapat pag ganito, hindi ko matatanggap pag hindi ganito. Mga ganong bagay. Pero God is breaking us, softening and humbling us. Okay? So let us pray right now. God, we thank you. We thank you because you love us so much. You want to take every darkness na nakikita nyo sa aming puso at isipan. At may mga time talagang kinakalakihan namin yung ugaling yun. Inaano namin na ito yung pagkatao namin, ito yung mga gusto namin, walang magpapatinag dito kahit ikaw hindi pwede. Pero Lord, you love us. You don't want us na mapariwara. Gusto nyo maabot namin yung pinakamainam po para sa amin. At ayaw nyo na matulad kami kay Lucifer, who also became proud. And then, now what happened? Napalayo sa presensya mo because of the hardness of heart. Even though, andun na sa trono mo, Panginoon, andun na siya naglilingkod as praise and worship. Andun na siya, Panginoon, lahat na ng kagandahan at pagpapala at pabor niyo ay na-enjoy niya, pero andyan pa rin yung katigasan ng kanyang puso. He wanted to be equal with you. And now, Lord, he fell down. You kicked him out of your presence of that heaven. Lord, grabe nagagawa ng matigas na puso, pride, mga ugaling nakakapit sa amin na kinalakihan namin at yung pagmamahal din namin sa mga maling bagay o maling tao o maling landasin. Right now, make a surgery in our hearts. Our hearts, they're indeed deceitful. My heart, I cannot trust my heart. Lord, I want to give it to you.
I want to entrust it to you. I commit it to you right now. I don't want to take a hold of things, love things na hindi magbibigay ng kaluguran or pleasure sa inyo. We want you and you alone. We don't want to grow old, and we don't want to age like what happened to King Solomon, na sa umpisa lang, sa panahon ng kabataan siya, malalim, maalab. Nung siya'y kabataan, ay talagang ang kanyang puso at pag-ibig sa inyo napakatindi. Ayaw namin na hanggang doon lang kami, Lord. We want that even at the very last breath, no matter, Lord, if our hairs grow white and gray, we want to grow old loving you more and more and more. Pero may mga balakid sa aming puso. But we allow you to come. We allow you to enter our hearts. Do a surgery. Change us. Purge us. Cleanse us. Transform us. We are willing. And Lord, you know what happened to Nebuchadnezzar? When he recognized and realized you and finally humbled himself to you, you restored him into the kingdom. So Lord, we believe, kung kami man ay dumadaan sa hardship ng buhay namin dahil sa pagtuturo ninyo, dahil nga sa katigasan ng aming puso, tulungan nyo na dumating yung panahon na ma-restore kami muli. Magbago kami, ma-humble kami, at maging malambot ang aming kalooban at puso upang sa inyo lang kami, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Lord, buhay ng mga kabataan ng kanilang puso, kayo'y kumilos, mangusap sa kanila. Tigit, Lord, as they faithfully attend this youth, Lord, we will not base on our attendance. We will not base kung dito man aming friends. We are here. We are expectant na we are going to hear your voice, and you're going to move and plant in our hearts wonderful revelations and truths that we will carry all throughout our lives. We thank you, God. This is our prayer. In Jesus' name, amen, amen. Amen. So guys, always remember that. Allow God to change your love, heart, affection, appetite, and desires. Amen? To God be all the glory.